Ayan, welcome sa weekend charting part 2. Okay, so ito yung chart natin ngayon. Mga nakuha natin sa ating mga Facebook members. No? So kung gusto nyo sumali sa ating FB, just click the description and follow us. Nandiyan ang link papunta sa ating Facebook group. Okay, meron din tayo dyang Discord. No? Kung gusto nyo sumama sa Discord natin, yun. Join kayo sa Facebook at pasok sa Discord para makasama kayo sa free channel natin. Okay, free. Kung naman gusto niyo mag-aral mabuti at karirin, no? Gawing primary source of income ang investing or trading, then enroll kayo sa ating Advanced Technical Trading course, no? September 20 ang start niyan hanggang October 20. Pure technicals. So, with that, kaya-kaya nyo maglaro ngayong bull market. Okay? Kasi pag bull run, 80% technicals, 20% FA lang. Okay? Pero pag correction, doon papasok ang FA. So, ito yung mga topic natin to discuss. And, magi-start na yan ng 28 nga, pero yung ating early bird is, I think, mag-message lang kayo para ma-reserve yung early bird rate, no? Kasi kung hindi, pasok kayo sa regular rate natin. Okay, so, yun yung mga topic natin na di-discuss. At yun, makakasali kayo sa ating premium naman, no? Premium Discord channel, no? So, separate yun dun sa ating free. Mas marami syempreng guides and mga watch list, stocks, stock picks, and so on. Okay, so yun. Ito, click nyo lang yan para maka-enroll. Ito ang enrollment link. Okay? So, MBT number 1. Yeah, MBT. MBT may good news, no? Nag-cut ng triple R dahil doon breakout. You know. Breakout MBT. So, mukhang ang next resistance nito, ito na, 97 na. Lagyan lang natin ang trend line mula pa dito. Grabe, no? Ayun, no? Resistance na, kaso umakyat pa, nag-breakout pa eh. Pero nakatutok sa resistance, no? Well, ganun talaga ka-bullish ang market, no? Ito, hold lang to sa may hawak, no? Trail stop lang. Pero kung wala kang hawak, ano na to? Kung walang hawak, pass na to. Yan, pwedeng bumili pero grabe yan. Too risky. Okay? Congrats sa may hawak, trail stop. Kung walang hawak, manood na lang. Ganun na lang kabilis. Dahil pwede namang umabot din ng 97. Kaya lang, kailangan niya munang magbigay ng magandang consolidation. Like dito or dito. No, pero ito yan. Mukhang goods yan. Yung nakabili dito. Trail stop lang. MBT, ganda ng earnings din. No? Ang target price nito is 83. Malapit na. Yun. O dyan na muna ang target price. Kasi yun naman yung fair value niya. Pero pwedeng lumampas yan dun. Okay, next. RCR. RCR, sabi natin, nakaposition ng mga REITs, no, dahil sa 10Y. Pero itong si RCR kasi is nauna nang umakyat to. Kaya, pag chinek nyo yung chart, yun, no, may run up na. Pero ang yield niya is 6.9. Mataas pa rin, so pwede pa rin, no? 6.9. Tingnan natin. Ang target price nito is 6.7 ang target price. 6.7 sa current level. Yun, may 16% upside pa. Sa chart, pwede dyan. 7 pesos. Pero may babasagin muna ng yun dito. Yan, basag muna ng 6.17. Okay? RCR. Ubus na yung RCR ko. Nabenta ko na lahat eh.
Pero hindi ibig sabihin nun na pababa na, ano. Ano lang, transfer lang, rotate lang. Yun, hanggang 7 pesos. Okay naman. May dips pa. Pero ako, bibili ako sa ano, sa mga deep. Gaya nito. Yun, mga ganyan ang bilihan. Kung mayroon pa, hold lang. Trail stop lang. RCR. Next is SMPH. Okay, SMPH nag-correct nung Friday. Ano yan breakout yun. Tapos, nag-correct lang siya doon. Ayun breakout yan dito. Sa 31. Okay, saan ang entry? O, di mga 31 ulit. Yan. Kung magko-correct sa 31. Baka may chance, no? Tingin ko may chance. Kasi paano na medyo magko-correct this week. So, tingnan natin. 31. Pwede. Pwedeng umabot ulit doon. At saka ulit siya aakyat dito para basagin to. Hanggang dun. Kasi pa, hanggang dun. 35, 36 ang target, no? Good yan. Nagbibigay lang ng re-entry point. So, pwedeng mag-TP, tapos pwedeng mag-add dito. Yan. Near 31 pesos. Target price is 40. All buys. 24% upside. So, goods yan, SMPH. Next is Converge. Converge, manood na lang, no? Kung may hawak, hold lang. And hold lang yan kasi nag-breakout Kaka-breakout lang. Ito pa resistance nyo. 18. So, dividends, kailan ba ex-date? In case bumagsak sa dividends, pero malabo kasi 1% lang. Di baka may chance, no? Tingnan natin to. Si ASEN, 89% rally. 120 na, Ano na to, Attractive na sa seller to. Anyway, yan. 18 na ng resistance, pero ang fair value niya is lampas na. So, negative 2 na to. Negative 2 na yung upside mo. PE, medyo bago pa lang to kaya hindi pa makuha yung mean level, no? Pero, sa fair value, lampas na. Technicals malakas pa. So, technicals na lang to. 18, then 20. Set your trail stop anytime na tamaan ng trail stop, sell na. RLC, properties, goods. Okay yan. Sabi na nga ba? Dahil 1610 sakto, no? 1610 ang resistance doon na bangga. Yan. Dito pa tayo. Saan ba tayo pabili yan? Dito pa ako bumili yung last na dip. Parang dito. Yan. 1543. Ayun. So, okay pa. O yun, tama yan. Tingin ko magko-correct lang to. Dito. Hanggang dyan sa level na yan. Pwede rin sumagad ng 15.2. Konso dyan. Bago i-challenge ulit ito, no? Itong trend line na to. At pag nabasag yan, 16. Ito na next target niyan. 17. Which is yun, 18%. Pero sa current level, kung bibili, may 11% pa. RLC, target price, 27. 17 pa lang to, di ba? 17 pa lang. Nandun pa. Sa 27. Meron pang 80% upside for RLC. By the deep, no? Ayun. 4% yield, not bad, no?
May. You know, ganda ng earnings, undervalued, and so on. Good ratio. Okay. So, okay yan. RLC next. SCC last. SCC, alam naman natin na negative ang ina-expect pero sobrang negative pa ng binigay niyang earnings. No? May news din na weak ang China. Totoo naman yun. Kaya weak ang demand sa coal. Kaya negative pa rin siya next year. Baka nga mas bumaba pa yan. Pero still, may 10% yield. Kaya pwedeng maglaro ng pa-bounce-bounce lang or dividend play lang. Pero not for long-term positioning na. Kasi, ayun negative 29 na siya annual. Last year, 146. Ngayon, biglang negative na. Okay? Kaya hindi na maganda yung pattern. Pero kung gumanda ang earnings niya, edi baka. Pero so far, hindi maganda. Kaya, quick positioning lang, no? Quick trades lang. Nababangga-bangga, muntik na mag-breakout, dito muloy. So, hopefully, mag-breakout na sa 34 para ma-challenge na yung mga next resistance, no? 350 dividends, hopefully. So, kung magbigay siya ng 350, meron kang upside na 10% yield. Okay? Goods naman kasi nagko-conso sa taas, so okay lang yan. Ayan. As long as nag-hold yung level na yan, diyan siya mag-conso. Nasa turning point na rin naman Pivot point. Yan. Anytime breakdown or breakout whatsoever. Pero hindi yan magbe-breakdown kasi may paparating na dividends. Okay. Again, FA not good. Just a quick trades para sa rebalance, not rebalancing but dividends. No? So, yun lang part. Thanks for watching and yun, kita-kits tayo sa Wednesday live charting. If you want to join us sa Discord, libre yan. Just follow us if you want to join us sa mentoring. Yun, enroll lang sa ating course para maka-join din kayo sa ating premium Discord channel.